Let's go to Matthew chapter 10, verses 34 through 39. Our scripture today, March 25, 2026. Basahin po natin ito sa Tagalog. Sabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Naparito ako upang paghimaksikin ng isang tao laban sa kanyang ama. Papaghimagsikin ko ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito." Ito pong salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Meron po tayong isang giyera, mga kapatid, na ongoing. Ito pong giyera na ito ay hindi natin makikitaan ng mga lumilipad na mga missiles katulad na nakikita natin sa television ngayon. Pero meron tayong nakikitang palaso, fiery arrows of the enemy na patuloy pong tumatama sa bawat buhay ng mga tao, mga kapatid. Ito pong giyera na ito ay hindi gerang maingay, kundi ang giyera na ito ay silent po na sumisira sa buhay ng maraming tao, mga kapatid. Ito pong giyera na ito ay ongoing. Ito pong giyera na ito ay napaka-costly. Kasi it takes the blood of the Lord Jesus Christ for us to win this kind of battle. Ano pong giyera na ito, mga kapatid? Ang giyera na ito ay spiritual na giyera na nangyayari sa loob ng ating pamilya. Kaya nga po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magkaroon po tayo ng Holy and Fasting Week this coming March 13, April 4, every 6 p.m. ng gabi, mga kapatid. Ito po ay isa sa mga prayer and fasting concerns natin na ilalapit natin sa Diyos nang sa gayon sa kanyang awa, ang ating pamilya ay magkaroon ng pagkakakilala sa ating dakilang tagapagligtas. Kung ang gerang spiritual ay nasa ating pamilya, kailangan nating maintindihan ang isang bagay na ito. Ang gerang spiritual na ito ay si Jesus ang nagsimula. Ang gerang spiritual na ito, mga kapatid, ay si Jesus ang nagsimula. Makita natin verse 34. "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak." Si Jesus Christ, He is the Prince of Peace. But also, He is the warlord. He is the King. He is the Savior. He is the commander. He is the one who initiated the war, mga kapatid. Ang sinasabi po ditong tabak ay sumisimbolo sa giyera. Ang tabak po, mga kapatid, o ang giyera, ito po ay isang bagay na hindi maganda para sa paningin ng maraming tao. Ngunit kailangan gawin ito ng Panginoong Jesucristo dahil meron siyang magandang plano, mga kapatid. Ang tabak na ito ay hindi lang basta i-retrieve ang isang nation, kundi ang lahat ng nakaplano ng Diyos na iligtas. Itong tabak na ito, itong giyera na ito ay hindi lamang para sa specific people group. Hindi lamang po ito para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos. At tabak na ito, mga kapatid, ay nararanasan ng bawat tao ngayon. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, 2 beses niyang sinabi dito, "Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan." Totoo nga po. Hindi po si Jesus naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi gera, kundi battle, spiritual battle, mga kapatid. 2 beses na sinabi, "Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan. Hindi ako naparito upang magdala
ng kapayapaan. So kailangan isipin ng bawat Kristiyano na ang pagsunod kay Kristo Jesus ay hindi talaga magiging madali. Walang kapayapaan, walang enough na pahinga, hindi talaga well off sa lahat ng bagay. Kasi makita natin sa sinasabi niya, meron talagang giyera. It takes many resources. It takes many souls. It takes many prayers. It takes lots of sacrifices on behalf of the people, mga kapatid, na mamaya pag-uusapan natin in the point number 2. So ito pong giyera nito is not geopolitical. The giyera is not about economical. It's not about territorial. It's about spiritual warfare, mga kapatid. So napakagandang isipin, no? Napakagandang isipin. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos na i-retrieve o hindi naman talaga kailangan ng Diyos yung ganitong klaseng giyera. Pero bakit? Bakit kaya ginawa ni Jesus na siya mismo ang nagsimula ng ganitong klaseng spiritual warfare? What a beautiful question. And we can see the answer as we read Matthew chapter 10 verse 16. Narito, sinusugo kayong katulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya nga, magpakatalino kayong katulad ng mga ahas at maging maamong katulad ng mga kalapati. Alam natin yung spiritual warfare is not about armies against armies, but God and His people against the enemy. So, si God, dumating dito, nagkatawang tao sa pamamagitan ng person ng ating Panginoong Hesus, and He is against who? Against wolves. Itong wolves na to, mga lobo na ito, mga kapatid, ay yung mga taong ayaw sa Diyos. No? Yung mga taong mababait, mga taong disente pero ayaw sa Diyos, walang pangangailangan sa Diyos. Itong mga taong na ito ay napakatalino pero iniisip nila na hindi nila kailangan ng Diyos. At ito rin yung mga lobo o yung mga tao na pumipigil sa mga Kristiyano in the spiritual warfare. Why? Pakita natin dito, why Jesus entered the spiritual war zone. Bakit niya kailangan magkatawang tao to enter the spiritual war zone? The first reason is because He is the King. He is the Savior. And He is the warlord. He is the commander of all the armies of God. Pakita natin dito, in chapter 4 of verse 17, makita natin, sabi ni Jesus, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Makita natin kung si Jesus Christ, gusto niyang ma-restore yung kingdom. No? Ma-restore yung kingdom, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao na nakita natin na ang plano ng Diyos para kay Eva at Adan, na sila ang magiging daluyan ng pagpapala, Israel, at sa buhay din ni Eva at Adam, makita natin na sila ay magiging daluyan ng pagpapala, at yung pagpapala na yun ay maipapasa sa mga raming tao. Hindi lang yung mga pagpapala, kundi yung the knowledge and the fear of the Lord. Pero hindi nangyari yun because they sin. Nakita natin, dumating si Jesus Christ to retrieve the kingdom of God. Imagine this. Hindi niya basta sinend lang ang mga propeta. Hindi niya sinend ang mga anghel to inform whatever the information should be given. Pero the king itself, the king himself, dumating dito para pangunahan yung retrieval, no? Yung restoration ng kanyang kaharian sa buhay ng mga tao. No? He is our king. Wala na tayo ibang hari. Napaka-courageous ng ating king. He himself step on the spiritual warfare. He is our savior and he is our warlord, mga kapatid. He is trying to retrieve. Ayun yung nasa isip natin, mga kapatid. Talagang binubuo muli ng Diyos yung ano yung nasira ng kasalanan. He is retrieving and restoring the kingdom of God, my brothers and sisters. That's why there is a spiritual warfare na siya mismo ang nagsimula. Tama na yung sinasabi, yung paghahari ng kaaway. He is about to end yung paninira, pagsakop, pagpapawalang bisa
ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kaaway dahil nga He is trying to stop it, it's over. It will over because our King Himself started to step on the spiritual warfare. We praise God for that. We praise God for that. Nakita natin that He is truly an wonderful King, wonderful Savior, wonderful warlord, wonderful commander. We praise God for that. This holy and fasting week, no, we will try to express all the more yung ating humble offering to praise and honor our Lord Jesus Christ for restoring the kingdom to His hand. No, what a beautiful victory we see when Jesus Christ died on the cross. So, the war zone, the war started, the war is over in a sense that we are going to be victorious in the war because the King died, the Savior died, the commander died, and win the battle through His blood. So, ano pa yung kinakatakot natin, mga kapatid? Kung meron mang spiritual warfare na nagaganap ngayon at nagaganap sa ating pamilya. And that is the second point. Tingnan natin to. Ang giyerang spiritual ay nariyan. Anong purpose? Upang ibalik ang iyong pamilya sa Diyos. Beautiful. Specific. Upang ibalik ang iyong pamilya sa Diyos. Kita natin kanina yung verse about repent for the kingdom of God is at hand. So Jesus is restoring the kingdom, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga pamilya natin, family members. But allow me to read for you verse 35. Naparito ako upang paghimagsikin ang isang tao laban sa kanyang ama. Paghimagsikin ko ang mga anak na babae laban sa kanyang ina at magugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Ito po yung mga kapatid ay yung war is ongoing in the most important relationship in human being. That is the family. The spiritual warfare is ongoing in the most important relationship in the human being. That is the family. Makita natin dito yung son against his father, yung tatay niya na nagturo sa kanya kung paano rumispeto sa pamamagitan ng disiplina, yung tatay niya na nagturo sa kanya kung paano dumiskarte sa buhay at gawin ang mga responsibilidad bilang isang lalaki. Makita rin natin dito yung daughter, yung babaeng anak against her mother, yung nanay niya nagturo ng household chores, nagturo kung paano magrespeto sa tatay, kung paano magmahal. That daughter will be against to that mother. No? Ano pa? Meron pa sinabi dito si Jesus Christ, yung daughter-in-law against to her mother-in-law. No? So makita natin yung dalawang klaseng reyna, hindi talaga pwede magsama. Why? Ang dahilan is because of sin. No? Makita natin dito in verse 36, a summary of different kinds of relationship who will be against towards one another because of the warfare against sin, enemy, Satan, and God. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ang kaaway ng isang taong mananampalataya, tapat sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ay yung kanyang sariling kasambahay na umaayaw sa Diyos, na walang pagkakilala sa Panginoong Yesus, na walang pagtitiwala sa Diyos, to be specific kung anong sinasabi ng Panginoon in that verse. This kind of experience, Jesus was not spared. Makita natin dito in Matthew chapter 10 verse 37, in a very specific detail, ang umiibig sa kanyang ama o ina, na higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang sinong umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae, nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Once again, ito pong mga tatay na ito,
Ito pong mga nanay na ito, ito pong mga anak na ito na tumutukoy sa verse na ito ay mga unbelievers, enemies of the cross, those who are sinners, but by the grace of God, they will be saints. The fathers and the mothers and our sons and daughters who are enemies of God, but by the mercy and grace of God, they will be friends of God. So ano nakita natin sa buhay ni Jesus Christ in Mark chapter 3 verse 17? When his own people heard of this, they went out to take custody of him. For they were saying, he has lost his senses. Sinabi ng ng pamilya ni Jesucristo sa kanya, the family of the king, mga brothers ng Panginoong Jesucristo, James, at yung mga iba pang kanyang kapatid na lalaki at babae. No? We do not know kung kasama dito si Mary. We do not know kung ito rin bang inisip ni Joseph. But very specific here, very clear, it is his family. Against him. His family against him. His unbelieving family against the king, against the savior, against the commander of the army. Kung si Jesus Christ ay hindi na-spare sa ganitong klaseng experience, ganun din po tayo, mga kapatid. May mga tao sa ating pamilya na talagang kakaayawan tayo. Hindi tayo susundin sa lahat ng mga advices natin. Mga tao na nakokontra sa mga sinasabi natin. No? Dahil nga sila po ay walang banal na spirito sa kanilang mga buhay. Mga kapatid. No? Meron pong isang sikat na preacher. He is a very influential preacher. His name is John Piper. But sad to say, yung kanyang anak ay lumayo sa pananampalataya. His name is Abraham Piper. Ito pong napaka-galing, napakabuti, tapat sa Diyos na preacher ang ating kapatid si John Piper. Nagkaroon ng isang anak na hindi mananampalataya. Sino ang may mali? Ang tatay ba? We do not know. But we know the clear answer for the turning of souls against Christ. It's because of sin and the influence of Satan. It's not dependent to the people, to our father, to our mother. It's not even to us. It's the answer is the depravity of men, yung corruption ng ating kaluluwa, mga kapatid. So itong mga taong to, sa loob ng ating pamilya, imagine that, the spiritual warfare nasa loob ng ating pamilya. But, even though war, battle, sounds like negative, but when we see the love of the Savior, the sacrifice of the Savior, no, the courage of our commander, when He died on the cross, and His purpose is to redeem all people, to believe in His name, makita natin, war is not the end. But by the mercy of God and His grace, yung warfare, war zone, that is our family, war ongoing sa ating sa puso ng mga mahal natin sa buhay, will be what? Will be place not of war, but will be a place of worship. Will be a temple where God is reigning. Not war, but worship will happen by the grace and mercy of God. Kaya nga itong Holy and Fasting Week, mga kapatid, we just humbly ask that our unbelieving family will surrender to the power and love of our Lord and Savior, King, Commander, Jesus Christ. That's what we need to pray, mga kapatid.
Ang giyera nakakatakot sa labas ng bansa, sa loob ng mga nangyari sa ating Pilipinas, ngunit mas nakakatakot kung ating pamilya ay hindi susuko sa kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoong Hesus. Nanginginig ka pa ba? Pinagpe-pray mo pa ba ang pamilya mo? Gumagawa ka pa ba ng paraan? Ito ba'y iniiyak mo sa Panginoon? Ito ba yung heart cry mo patuloy? Ito ba yung hope mo kay God? Ito ba yung faith and belief mo sa mercy and grace ng ating Panginoong Kristo? We need to pray and fast for our family, my brothers and sisters. Ito ang gerang spiritual sa ating pamilya. And part of this preaching will be repeated and it will continue this coming Sunday. So I hope you and me will worship God once again.